Iba-iba ang kanilang tungkol. Si Miley, si auntie ko, talagang busy rin. Kaya matitigil na naman yung ako. Kaya, pero lilitahin ko naman po. Ready na po ba tayo? Amen. Sige po. Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Tayo po ay narito upang purihin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Psalm 90:12. Teach us to number our days right, that we may gain a heart of wisdom. Ibig po sabihin sa Tagalog, dahil itong buhay namin ay maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin na kami ay tumulong. Ito ibig sabihin. Totoong ang buhay ng tao ay maikli lamang kung hindi natin kilala ang Diyos na lumikha sa atin. Tulad po tayo ng bangko. Kapag walang kompas, di po natin alam kung saan tayo pupunta. Katulad ng sinabi ni Haring David sa awit 23:1, si Yahweh ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Sa awit 73:1 po, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong may pusong malinis. Si Yahweh ay aking pastor. Pinahihintulot niya na tayo sa luntiang batisan. Mapayapa ang pag-iisip at nawawala sa atin ang stress. Humahaba ang ating buhay, lalong-lalo na kung tayo laging dumadalo sa pagtitipon, sapagkat na inihingi natin sa Panginoon ang ating mga problema. Kaya humahaba ang ating buhay, sapagkat na isa sa buhay po natin ang salita ng Diyos. Yun po. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. O Diyos, amang banal, kami po ay dumudulog sa inyo at humihingi ng inyong banal at pagpaparanas ng inyong banal na espiritu. Dalangin po namin na buksan mo po ang aming puso't isipan upang maunawaan ang iyong salita kung paano kami dapat nagpakita ng pagmamahal sa iyo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay mag-aawitan. Tawagan ko na Sheba. Sige, hindi ka na rito. Ay, salamat. Okay ba?
lagi po natin papupurihan at pasasalamatan ang ating Diyos na buhay. At ngayon nga po ay tinatawagan ko na po ang ating sinapagsalita, walang iba kundi si Gandang umaga po sa atin. Magandang umaga rin naman. Lalo-lalo na sa atin. Ano yun? So, meron po tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay tumayo para po sa ating panalangin. O aming amang kataas-taasan, ang pagsasama-sama namin ito ay aming inaalay sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Naniniwala at nananalig kami na naririto ka at kapiling ka namin sa mga sandaling ito. Nakikita mo kami at naririnig ang aming mga daig, kahilingan at mga panalangin. Panginoon, gabayan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Tanglawan mo ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming mga isip upang makita namin ang naaayon sa iyong kalooban. Nagtitiwala kami, Panginoon, na magiging maayos at mabunga ang umagang ito sapagkat narito ka sa aming piling. Ito po ang aking dalangin sa tamang pangalan ni Jesus. Amen. Ari na po tayo. Ano po? Ang topic po natin ngayon ay ang malaking pagkakaiba ng mga taong naglilingkod ng tunay sa Diyos at ang hindi naglilingkod ng tunay sa Diyos. Ang teksto po natin ay makikita sa Malakias chapter 3 verse 18. Ayan po. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Marami pong tao sa ibabaw ng mundo ay wala pong panahon para sa pagbigay ng panahon sa ating Diyos. At walang oras para paglingkuran ng ating Diyos sapagkat ang katwiran ng napakaraming tao ay ang pagbibigay ng panahon at oras sa Diyos ay ang isa pong walang kabuluhan at pag-aaksaya lang ng oras. Napakarami pong tao ang kanya-kanya ang kayang-kayang ipagpalit ang Diyos sa mga pangarap niya sa buhay. Napakarami pong tao na kayang-kayang ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na minimiti niya sa buhay. Inuuna po nila yung mga bagay-bagay tulad ng, kunyari po, pag Sunday, inuuna nilang magtinda kasi natatakot sila na mawalan sila ng pagkain bukas. Pero ang Diyos ang bahala doon. Kaya huwag po tayong matakot. At napakarami pong panahon na sinasayang nila. Pero nakakalungkot pong sabihin, mga kapatid, ang sabi nga po sa Bible, kung wala ang Diyos, walang katiyakan ang sinuman. Sabi nga po sa mga ngaral chapter 2, sinabi po ni Solomon, kung wala ang Diyos, walang magiging kasiyahan ang sinuman. Pero nakakalungkot mang sabihin, ang mga tao po ay hinuhugot ang kasiyahan sa mundo sa kanyang sariling ambisyon. Mas marunong pa tayo sa sa Diyos. Pero sa huling araw o sa katapusan ng mundo, ito ang walang kabuluhan sapagkat hindi iyon ang tunay na solusyon at sagot sa inaasam natin sa ating buhay na tayo ay masiyahan. Ang sabi nga po sa Malakias 3 verse 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya po makikita po natin na mismo ang Diyos ang nagsalita.
Muli pong ipapakita sa inyo na napakatindi at napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga taong naglilingkod sa akin at sa mga taong hindi naglilingkod sa akin. Ang Diyos po ang may sabi niyan. Kaya napakapalad po ng bawat isang tao na lagi pong sabik, lagi pong excited na gamitin yung kanyang buhay, resources, magbigay ng panahon at oras para sa Diyos. Kaya po ba nating ibigay yung kayamanan natin sa Diyos? Amen. Sapagkat alam niya ang isa sa the best na pag-alaya ng panahon, ng oras, lakas, resources, ay walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan nating maintindihan ng anumang mga bagay na meron tayo. Itong lahat ay biyaya at pansamantalang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pansamantala lang po yan yung mga kayamanan natin dito sa ibabaw ng mundo. Kaya wag po natin unahin. Tayo po ay pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Buhay, ng lakas, ng talento, ng abilidad, at kung anong meron tayo ngayon. Hindi natin ito dapat ipagmalaki o ipagyabang para sa sarili nating kapakanan. Kundi sabi ng Panginoon, kung merong gustong magmalaki, ipagmalaki niya ang walang iba, kundi ang pagkakilala sa akin. Kung merong gustong magyabang, dapat ay ipagyabang niya ang walang iba, kundi ang kanyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero ang nakakalungkot sabihin, ang tao habang nagtatagumpay sa buhay, habang nararating niya ang mga pangarap niya sa buhay, habang na-achieve niya ang mga pangarap sa buhay, majority, napakaraming taong nakalimot sa Diyos. Nawawala ng panahon sa Diyos habang naaabot ang pangarap, habang natutupad ang mga pangarap sa buhay, habang dumadami ang mga bagay na pinagkakatiwala ng Diyos, lalong higit nawawala ng oras sa Diyos dahil busy-busy sila sa mga kayamanan nila dito sa lupa. Hindi ito dapat mangyari sapagkat ang Diyos ang may sabi, muli kong ipapakita sa inyo ang pinakamalaking pagkakaiba ng mga taong naglilingkod at ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Napakalaki po ng pagkakaiba, mismo ang Diyos ang nagsabi niyan. Paulit-ulit niya pong sinasabi. Kaya po, mga kapatid, ito na po ang oras na tayo po ay sama-sama sa panahong ito. Patuloy na mag-alay, mag-dedicate ng best time natin, best effort, at itong ating buhay na ito, higit sa lahat, sa Diyos natin i-dedicate. Sapagkat sinabi ng Diyos, ipapakita ko sa inyo ang napakalaking pagkakaiba ng mga taong walang oras, walang panahon, at hindi naglilingkod sa akin. Ang unang punto po dito ay makikita po natin ang bawat isang tao na naglilingkod sa Diyos ay sobrang magiging mapalad. Sobrang mararanasan niya ang tinatawag na favor mula sa Diyos. Gusto niyo ba yon? Magkaroon ng favor mula sa Diyos? Ito yung sinasabi ng Diyos na talagang napakalaking pagkakaiba. Ang mga taong naglilingkod sa Kanya, nararanasan ang isang buhay na talagang napakapalad, pinagpala ng Diyos. Kabaligtaran sa mga tao, ng mga tao ito ay nakasubsob, walang panahon at oras sa Diyos. At sa katapusan ng araw o panahon, lahat ng meron siya ay tulad nito ay kapag kapighatian lamang. Isang tao, busy-busy sa kanyang araw-araw na pagtatrabaho, buong lakas niya, ibinigay niya sa pagtatrabaho, nakalimutan niya ang Diyos. Pero pag siya ay nagkasakit, sa ampuan takbo niya, di ba, sa ating Panginoon? Pero binigay niya yung buong lakas niya sa araw-araw na
aksayahan niya, nakalimutan niya ang Diyos. Sabi po ng Job chapter 36 verse 11, kung sila'y makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Kaya makikita po natin ang pangako ng Diyos na kapag ginugol natin, ginamit natin ang ating mga araw at ating mga panahon, ating mga oras, ang ating buhay ay ginamit natin para sundin, para paglingkuran ang Panginoong Diyos. Ang pangako ng Diyos ay kanilang mga araw ay magiging maginhawa, ang kanilang mga taon ay mapupuspos ng kaligayahan. So blessed po. Yung pong buhay na maginhawa, yung buhay na maligaya, ito po yung tunay na pinagpala ng Diyos. Sekundaryo, yung pangalawa lang po yung mga bagay na pinapangarap natin dito sa mundong iba. Maraming taong nag-o-overflow. Ang mga material na pagpapala, deep inside, wala pong nararamdamang kasiyahan. Kulang at kulang pa rin, hindi siya masaya kahit nasa kanya ng lahat ng karangyaan sa buhay. May hinahanap pa rin siya, hindi siya masaya. Napakalungkot niya pa rin dito sa kanyang puso. Marami pong taong nagbuhos ng oras, panahon sa maraming bagay, pag-aaral, pangarap sa buhay, paghahanap buhay, but at the end of the day, lumuluha sa isang sulok ng kanyang tahanan. Bakit? Sapagkat may kulang. Hindi po kasi makapagbibigay ng totally satisfaction ang mga bagay na pinapangarap natin. Nakamit natin kapag hindi natin tunay na nauunawaan ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay na biyaya at pagpapala. Walang iba kundi ang unahin natin ang magbigay tayo ng panahon, ng oras para paglingkuran ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, yan po ang sinasabi ng Diyos, ang mga taong naglilingkod ay mararanasan ang biyaya kasama ang Diyos. Amen. Pero, ang mga taong hindi nagtatalaga ng oras, panahon sa Kanya, it's nothing. Kawalan, kalungkutan ang mararanasan. Ang paglilingkod sa Diyos ay nagdudulot ng pagpapala at kapayapaan. Ngunit ang tumatanggi sa Kanya ay nakakaranas ng kawalan. Habang inuubos natin yung ating lakas, habang tayo ay nagpupunyagi sa maraming bagay na ating binubuhusan ng panahon, pero naisaantabi natin yung isa sa pinakamahalagang bagay na inaasahan natin, na inaasam ng Diyos sa atin. Yung bigyan natin siya ng panahon at oras. Yung italaga natin ang ating buhay upang siya'y ating paglingkuran. Ang lahat ng bagay na inasam natin ay nauuwi lang lahat sa wala. At the end of the day, tayo po ay makakaranas ng kalungkutan. Kaya ito po yung sinasabi ng Diyos na napakalaking pagkakaiba. Pansinin niyo po yung mga taong naglilingkod at nagtatalaga ng oras, ng panahon sa Diyos. Sila yung mga taong tunay na sobrang blessed. Kay Ate Lenny, Pastor, Sister, sila po ang tunay na talagang naglilingkod sa Diyos. Hindi lang sa material at pinansyal, kundi higit sa lahat, yung kaloob-looban ng kanyang pagkatao ay sobrang blessed, pinagpala. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay may kaligayahan, may kapayapaan, may katiwasayan ng isang taong tunay na sumusunod at naglilingkod ng tapat sa ating Diyos. Pangalawang punto po, ang mga taong nagtatalaga ng buhay,
para sundin at paglingkuran ang Diyos ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Pero yung mga taong ayaw sumunod, ayaw magbigay ng panahon sa Diyos, haharap sila sa paghatol, haharap sila sa husgado ng Diyos, hahatulan sila, sapagkat ang kanilang buhay ay inaksaya nila sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundo. Ang kanilang buhay ay ginamit sa mga bagay na hindi makapagbibigay, sa mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Naging abala sila sa mga pansariling pangarap at hangarin at ambisyon habang sila'y nabubuhay lamang. Pero silang itilaga ng oras, panahon, as mismo yung kanilang buhay ay yung kanilang resources ay hindi nila ginamit, ipinagramot sa Diyos. Kaya po hindi nila mararanasan yung tinatawag na pagliligtas, assurance of salvation. Sapagkat ang tunay lang pong magkakaroon ng assurance of salvation, iingatan, ililigtas ng Diyos ay yung mga taong nagsisimulang manampalataya at pagkatapos ay manampalataya, hinakbangan niya ang yung kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos sa papaanong paraan. Nag-umpisa siya sa pagbibigay ng oras, panahon, italaga ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ipinagamit ang kanyang talento, resources, abilidad para sa ating Panginoon. Kaya yung kanyang pananampalataya, lalalim at lalago at magbubunga. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay, at ang pananampalatayang hindi sinamahan ng gawa ay walang kabuluhan. Pero ang pananampalataya ng pinagyaman, ginamit, gumawa, naglingkod, nagbigay ng panahon, oras sa Diyos. Ito yung mga taong lumalim ang ugat sa kanilang relasyon sa Diyos. Ito yung mga taong lumago ang sama ng kanilang pananampalataya. Ito yung mga taong nagbunga ang kanilang pananampalataya. At ito yung mga taong iingatan at ililigtas ng Diyos. Kaya po, napakalaki po ng pagkakaiba sa mga taong walang ibinigay na oras, walang ibinigay na panahon, laging hinuhuli ang Diyos. Hindi first priority ang Diyos sa kanilang buhay. Laging huli ang Diyos sa kanilang mga priority sa buhay. Ang gusto ng Diyos ay laging inuuna natin siya. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Diba po? Napakasarap pakinggan. Kapag una nating binigyan ng oras, kapag una nating binigyan ng panahon, kapag una nating hinanap ang Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, kapag una nating binigyan ng the best effort ang Diyos, ang pangako ng Diyos, lahat ng ating pangangailangan, idaragdag sa atin. Amen. Amen. Hindi ka magkukulang, kapatid. It is the best promise of God. Taga mo sa bato, kapag Diyos ang nangako, hindi mapapako. Sabi nga po sa 1:12-26, kung ang sino man ang maglilingkod sa akin, sumunod siya sa akin, at kung saan ako naroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Ang sino mang maglingkod sa akin ay pararangalan ng Ama.
Tandaan po natin ang salitang ito ng ating Panginoon. Alam niyo po ba ang pangaral mula sa Diyos ay ibibigay sa bawat isang tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Unang-una, kapag pinangaralan tayo ng Diyos Ama, yung assurance of salvation nasa atin na kaagad. Tayo'y may katiyakan ng kaligtasan, yung protection, yung guidance mararanasan natin. Bakit? Grabe ang parangal na ibibigay ng Diyos sa atin. Complete package. Kompleto na, wala na tayong hahanapin. Dahil naglingkod tayo sa ating Panginoon. Nagtalaga tayo ng buhay, ng oras, ng panahon. Yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay hindi natin ipinagramot sa Diyos, na ipinagamit sa Kanya para siya'y patuloy na pasalamatan, paglingkuran, ibalik ang papuri at pasasalamat. Kaya mararanasan po natin yung tinatawag na parangal ng Ama. Ang parangal ng tao ay saglit lang mararanasan natin dito sa mundong bagay. Ang kasiyahan ng tao ay parangal lang sa atin, lilipas din yan, saglit lang po. Pero kapag ang Diyos ang nagparangal sa atin, eternal, forever, ang epektong parangal ng dulot ng Diyos sa atin. Habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo, mararanasan natin yung matinding epekto ng parangal ng Diyos. At habang tayo'y sa kabilang buhay na, mararanasan pa rin natin ay ang parangal na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Diba? Ganyan ang katindi ang parangal na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Dito sa lupa, habang nabubuhay lang tayo, natin mararanasan ang parangal ng tao. Pero kapag tayo ay namatay na, wala na, nakalimutan na tayo. Hanggang, na lang tayo, maalala na lang nila tayo, yun lang. Pero pag tayo namatay, wala din. Pero ang Diyos, kapag siyang nagparangal hanggang doon sa kabilang buhay, patuloy nating matatamasa ang dulot na pangaral na ibibigay ng Diyos, parangal na ibibigay ng Diyos sa bawat isang tunay at tapat na nagtalaga ng buhay, panahon at oras para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakapalad po natin. Nasa ating mga kamay ang opportunity. Tayo ang magpapasya, hindi ang Diyos. Tayo ang pipili, hindi ang Diyos. Kaya ang sabi sa Deuteronomy chapter 30, verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Amen. Gusto ng tao ang sumpa, ito ang pinili niya. Isang buhay sa bandang dulo, napakapait, napakamiserable. Bakit? Sapagkat pinili niya na maging walang panahon sa Diyos. Gusto mo ng pinagpalang buhay? Gusto mo ng isang buhay na ganap? Piliin mo na magtalaga ng oras, panahon, at buhay sa Diyos. At the end of the day, sa Diyos lang tayo uuwi lahat. At the end of the day, ang takbuhan ng tao ay sa Diyos pa rin. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, itinataas po namin ang iyong pangalan. Pinupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito, kami ay muling tipon upang magpuri sa iyo. Gabayan po ninyo kami sa aming mga gawain.
Bigyan mo po kami ng talino at lakas. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalamang aming matututunan at nawa ay maging kagamit-gamit ang mga ito sa aming buhay at sa patuloy sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. At tunay po na maglingkod kami sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Ate Ana. Wow, mayroon na akong nakikita na papapag-aralin natin bilang pastora. Ihanda-handa mo na, Ana, ang sarili mo. Ihanda mo na. Kaya thank God na nakalaos tayo ngayon. Okay, so, dahil napakaaga pa, no? Siyempre, yung ugali ko, dinodugtungan ko. Ang idudugtong ko ay mababasa po natin sa Psalms chapter 14, verse 1. Awit chapter 14, verse 1. Ang sabi po, no? The fool hath said in his heart, there is no God. Ang mangmang daw po ay nagsasabi sa kanyang puso na walang Diyos. No? Kaya yan, ulitin ko ha. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. Wow, they are corrupt. Mga gawain ng mga nagsasabi, pansinin niya, huwag ka na magsimba dyan. Walang Diyos, hindi yan totoo ang Diyos. Pero napakaganda ng mga binansa ni Ate Ana. Yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung mayroon po tayong Diyos, no? Kung mayroon tayong Diyos, lahat ng pangangailangan natin ibibigay. Kaya ako hindi nalulungkot na ang hinihingi natin na 30 million para sa ating church in His time, ibibigay po yan. Ni Lord. Dahil sa atin, sa Diyos, walang imposible. So, ang sabi rito, ulitin ko lang, they are corrupt. Ano ba nangyayari ngayon? Anan ka na? Good. Ang bilis ang ating operator. Kaya thank God. Nagpapasalamat ako sa Diyos na kayong dalawa pinadala rito at alam ko dadami kayo. Dadami. Dahil pagtutulong-tulungan natin ito. Hindi natin ito pag-aari. The voices in heart, there is no God. They are corrupt. Ang nangyayari sa atin, sa bansa natin, ano na? No? Ilang bulsa lang, ilang taong nagpapasarap. Nasa ibang bansa yung pera natin, pera ng taong bayan, nasa ibang bansa. Wow! Wow! Bakit? Ang mga taong yan, walang Diyos. Dahil kung may takot sa Diyos yan, no, hindi yan gagawin. Kaya ano, tayo naka-YouTube, maraming nakakarinig dito. Kaya ano, dapat lahat tayong Kristiyano magsipag na makakilala itong mga taong itong walang Diyos. Ano? Their deeds are vile. There is no one who does good. Wala man lang gumagawa ng mabuti. No? Kaya ang ganda ng talatag din ito. Yung sinabi kanina ni Ate Ana, tama po yun. Pero una, Deuteronomio chapter 30, verse 15. Ang sabi po doon, naglatag ang Diyos ng buhay at kasaganaan, naglatag ang Diyos ng kamatayan at kahirapan. Sa English, death and destruction.
So, life is a choice. Mamili daw po tayo. Itong buhay, nandyan naman si Jesus ang daan, di ba? Di ba? John 14:6, sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi dadaan kay Jesus. So napakaliwanag na yung buhay na yan, si Kristo. Siya ang buhay. Ang pinipili, death, kamatayan, hindi si Kristo. No? Dahil hindi sila makakapagnakaw kung tunay kang Kristiyano. Hindi sila makakapagnakaw ng grabe. Yung ganyan na yan. Okay. At yun, sinabi ni Ate Ana, binasa natin Deuteronomy 19, ang sabi ng Diyos, kung ako sa inyo, ang pipiliin ko ay ang buhay. Dahil pag pinili mo ang buhay, mananagana ka, pagkatapos, ahaba pa ang iyong buhay. Di ba? Yung kanina, yung binanggit niya, hahaba ang buhay. Dahil sa 20, mababasa po natin, Deuteronomy chapter 30, verse 20, yun ang pangako kay Abraham. Kaya lahat ng ipinangako kay Abraham ay matatanggap din natin. O, di ba? Si Abraham na naganak. Si Abraham dumami ang kanyang lahi kasi dami ng bituin at buhangin. Si Abraham humaba ang buhay na dapat 120 na lang ang buhay sa panahon ni Abraham, naging 175. Ganun kabuti ang Diyos. Pag minahal ka, pahahabain mo. Yun ang bonus. Dahil 120, nakabonus siya ng 55 years. Kasi yung declaration ng Diyos Ama, mababasa po yan sa Genesis chapter 6, verse 3. Ang sabi ng Ama, gumawa ka na ng daong. Ipasok mo ng pamilya mo mga pair by pair na hayop dahil gugunawin ko na ang tao sa pamamagitan ng baha at hindi ko na palalampasin sa 120. So, ang gusto ni Lord, 120. Kaya lang ngayon, ang buhay natin, 40, 50, 60, bunga ng kasalanan. Pag hindi mo minahal ang iyong sarili, hindi mo aabutin yung gusto ni Lord. Tingnan nyo, yung pangarap ko, sabi ko, Lord, naniniwala ako na paaabutin mo ako ng 101. Wow! Si Pastor naman. Siyempre kasama si Ate Lenny. Diba? Kamamatay lang ni Lenny. 101. Tumanggap pa siya ng 100,000 para ibigay sa mga apo o kasi sa mga pulubi. Napakayaman ni Lenny. 101. Kaya hindi, wag nating sabihin na, Pastor, imposible yan hinihingi mo. Pero, kung kayo ay pagod na, hindi nyo hingin mamatay na. Sino na papagod dito? Pagod na ba kayong mabuhay? Good! So, hingiin natin yung mahabang buhay dahil makulit ako, inuulit-ulit ko lang. 3 lang tinuturo ko. Kapag namatay ka sa langit ang tungo mo, salvation. Pangalawa, pahabain ang buhay mo. Pangatlo, pagpapalain ka, i-bless ka. Di ba ang ganda-ganda ng mensahe ngayon? I-bless talaga tayo. Tayong mga anak ng Diyos. Tayong naniniwala sa Diyos. I-bless. Ngayon, Pastor, bakit ako hindi bless? Bakit ako hanggang ngayon naghihirap pa rin ako? Saliksikin mo ang iyong sarili. Priority ba sa iyo si Lord? Pag hindi sa iyo priority si Lord, hindi mo matatanggap yung Matthew 6:32. Na seek ye first. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian at kalwalhatian
at lahat ng iyong pangangailangan ay ibibigay niya. Ganun muna ang ating hanapin. Hanapin natin ang Diyos. No? Seek ye first the kingdom of God. Unahin. Ang tama yung sinabi ni Ana, inuulit ko lang. Ang inuuna kasi natin, hanap buhay dahil magkakapera na agad. Tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, lahat ng pangangailangan mo, huwag mo nang problemahin. Basta mahalin mo si Lord. Pag wala kang tiwala sa Diyos, karamihan kasi sa atin uulitin ko lang. Diba? Kawikaan, chapter 3, verse 5. Ang sabi doon, ayaw ka lamang magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa iyong sarili karunungan. Karamihan sa atin, nananangan sa ating karunungan ay hindi. Magtitinda ako, sayang naman yung mga benta ngayong araw na to. No? Matagal ko nang itinuturo yan. Kapag ang araw ng linggo nagtrabaho ka, no? Yung pera mo, baliwala. Ang bulsa mo, butas. Nandiyan yung magkasakit ang anak mo. Nandiyan yung magkasakit ka mismo. Dahil wala ka ng pahinga. Stress ka na. Overwork ka na. Yung sobrang trabaho, masama po yan. Kasalanan po yan. Pinapatay mo ang iyong sarili. Diba? Maliwanag. Mark chapter 12, verse 31. Ano ang sabi doon? Love your neighbor as yourself. Alam mo yung kapwa, kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pag pinapatay mo ang iyong sarili, hindi mo mahal. Pagod na pagod ka sa trabaho, wala ka namang perang naiipon kasi priority ang sarili mo. Nananangan ka sa iyong sariling karunungan. Matagal ko nang sinasabi sa inyo yan. Ganyan ako noon. Ganyan ako noon. Mandaraya ako sa sugal. Dahil umaasa ako sa sarili kong karunungan. Maya-maya, lasing ako. Mamaya, basag ulero, marami akong kaaway. So, wala ako Diyos noong panahon. Thank God sa prayer. Kaya kayo, advice ko sa inyo, prayer is power. Makapangyarihan ang panalangin. Dahil sa panalangin ng aking may bahay, laging nakalista sa bulletin board, unang-una pangalan ko, number 1, na makakilala ko. Prayer is power. Tingnan yung kalukuhan ko. Babaero, lasinggero, butangero, palautangero na hindi nagbabayan, lahat ng ero. Diba? Hindi ba kayo nagagalak na yung pala ang sikreto? Prayer. Prayer is in power. Nakapangyarihan ang panalangin. Nanalangin ang asawa ko, hindi lang ang asawa ko, ilang kayo rito. Lahat kayo mananalangin. Noong panahon kasi marami din sila dyan Mga sa, ang tawag doon sa Friday, prayer meeting, mga 30 sila. Mga 30. Kasi matagal na yan. Malaki na yan. 30 nananalangin. Mas maraming ulong nananalangin, no? Tinutupad ng Diyos. Kaya pray. Ganun lang po ang gawin ninyo. Ibabalik na natin yung yung sa Andro, na ilalagay yung gusto nyong ipanalangin na makakilala. Gagawa tayo ng prayer, anong tawag na doon? Prayer request at mayroon pa yung prayer warrior. Gagawa tayo ng prayer warrior para lahat ng tao dito sa paligid lang. Sa paligid lang ang dami. At sabi ka ni Pastor Dan, ilang libo dito sa awit ang tao. Pero ilan-ilan lang ang CCF. Wala pang 1,000. Yan ang pinakamalaki yata rito, CCF na Christian. Walang day by day. Tayo dati, day by day. Ilan-ilan lang tayo. So, prayer is power.
Maraming salamat. Ate Ana, ihanda-handa mo ang sarili mo. Pasok ka na ba? Maraming online ngayon na free. Walang bayad. Andyan ka lang sa bahay mo. Online. Okay. Ano pa ba ang aking sasabihin? Isasabay ko na yung pagbabalita. No? Kasi, nag-text na ako kanina nang makausap ko si Alex, si Kuya Alex at si Ate Mel na walang tao mamaya ng mga kasamahan nila. Nagpadala na ako. Ngayon ang mabasa ni Pastor Dam. Sagot kagad siya. Sabi, mayroon kami pupunta dyan. At yung taga-binakayan daw, magkukomment na. Ibig sabihin, dito na. O, binago ko bigla. Sabi ko, tuloy pa rin mamaya kahit kaunti, kahit sila lang. O sino man sa inyong anak na naiwan dito, tuloy pa rin po. Mayroon po tayo mamaya. Tinan nyo, tingnan. So, nung nakarang linggo, wala sila. Yung taga-binakayan. At dadami pa yun. Dadami pa yun, di ba, Ate Lenny? Dadami pa. Okay, so, mayroon tayo mamaya, Elijah. Mayroon daw tayo mamaya, pati si Shane. No? At may mga bibilhin, itinig sa akin kung ano daw yung gusto mong bilhin. No? Bibili natin. Kung gusto mo ngayon, bilhin natin ngayon. Okay, so, ganun pa rin po ang ating Bible study tuwing Miyerkules. No? Kung tayo po ay available po talaga, importante po ang Bible study. Kasi dito, hindi niyo ako matatanong na sa pulpito ako. Pero doon sa Bible study, question and answer, maririnig ninyo. Matututo kayo. Okay. So, ano na ba? Nakapagbalita na ako, no? Ito na. Ate Lili, pasensya na. Okay. So, sino ba ang tanging awit? Tinatawagan na po ang pagtatanging awit. Kasabay ng paglikom ng mga handog, tinatawagan ko si Ate Alma. Stop, papasayawin ko po yung mga bata. Oo, Tanggap good. nila. Good. O Diyos, ako'y lumalapit. Baguhin mo ang aking isip. Linisin mo ang aking puso. Sa'yo lamang ako susunod. O Diyos, aking tanggapin ang iyong gabay sa bawat hagdanin. Puso ko'y iyong ayusin at sa'yo'y aking iaalay. Pusong busilak ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Turuan mo ako magmahal na gaya ng iyong pagmamahal. Panitan mo ang aking puso nang may kababaan sa iyong harapan. O Diyos, aking tanggapin
busina ang aking hiling. Bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik mo, Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Pusong busina ang aking hiling. Bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Pusong busina ang aking hiling. Bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Awit 51. Yun yung kinanta ni Ate Lisa. So, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Ang ganda ng ating dalang mensahe ng Panginoon para sa atin, no? Choose. Tayo ay hindi ginawang robot ng Panginoon, no? We are to choose to do good, to accept God, or to deny Him, no? Nasa sa atin yan. At sabi, ano ang pakiusap ng tao? Bigyan mo ako ng puso na bago. Paano natin lubos na maunawaan ang nais ng Panginoon sa atin kung ang ating puso ay punong-puno ng chismis, hinanakit, problema, at kung ano-ano pa. Lagi ang ating mata nakatuon sa pagkain, sa pera, at sa sarili natin. Di ba? Pag walang pera, mainit na ang ulo ni ate. No? Tinatadya ka na ang mga lalagyanan ng bigas at marami pang iba. No? Ganyan. Kaya ano ang inuuna? Maghanap buhay. Hindi inaantay yung pangako ng Panginoon. No? Lagi mainit ang ulo. Kaya hindi na nakakapagsimba. Dahil sa kainitan ng ulo niya, naglalagablab. No? Hindi makapasok. Kaya sabi niya, ang buhay ko ay impyerno. Tama, tumpak, correct. Kapag ang buhay mo ay hiwalay sa Panginoon, tunay ka na ang buhay mo ay impyerno. Bakit? Sino magbibigay sa iyo ng pagpapala? Ang diablo, ang ibibigay sa iyo, sakit, sakit ng loob, problema, ano pa? Ichismis ka pa ng kapitbahay mo, na? At marami pang iba. Sino dito ang gusto ng pagpapala ng diablo? Siyempre wala. Pagpapala ng Panginoon. Amen. So anong sabi? Maglingkod tayo sa Panginoon, no? Ipaglingkod natin ang ating sarili, ang ating buhay, no? Bilang isang handog na buhay, kaaya-aya. Dapat pagpapasok kayo dito sa simbahan, yung mga problema nyo, iiwan mo muna doon sa timba. Hayaan mo maglunoy-lunoy siya doon sa tubig. Huwag nyo dalhin ang problema dito dahil hindi nyo mauunawaan ang salita ng Diyos. Diba? Tama naman. Lalo na pag may nagluluto kayo, iniisip nyo, tagal naman pastor, nagluluto pa ako doon, kalimutan ko yata ang plancha, ang tubig. Marami kayong iniisip. Pag pupunta tayo sa church, kailangan meron tayong pusila. Kaisipan na maliwanag. Ituon natin ang ating pag-iisip, ang ating mga mata sa Panginoon kapag nandito. Huwag sa problema. Naku, yung aking asawa may sakit, sino magpapakain? Ang Diyos na ang bahala doon. Unahin muna natin ang Panginoon, mga kapatid. No? So, natin kalilimutan sa ating buhay ang Panginoon. Sapagkat yan ang nais
nais niya. Kaya lang naman niya tayo nilalang para ano? Para mamroblema kayo? Hindi. Pag kayo may problema, hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan natin yun kaya tayo nagkakaproblema. Tama ba? No? Kasi kapag tayo ay nananagana, nakakalimutan natin ang Diyos. Purpahan ninyo. Kapag kayo ay maraming pera, sisimba ba kayo? Siyempre hindi. Asan kayo matatagpuan? Sa mall. Malamig. No? Maraming magaganda, lalo na ngayon magpapasko. No? Maraming sale. Natataranta na ang ating mga isipan. Pag uwi, ubos na naman si pera, mainit na naman ang ulo. No? So, unahin natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng yung mga salita ng Diyos kanina, ang parangal ng tao ay pansamantala. Minsan nabibili pa. Diba? Mayroong pinaparangalan pero nagbayad. Nabibili. Pero pag sa Diyos kapag ang Diyos ang nagparangal sa iyo, yun ay katanggap-tanggap. Sapagkat God is a promise keeper. Kapag siya ay nangako, tinutupad niya at nararanasan natin sa ating buhay. Ito na natin mga kapatid. Kapag tayo ay hindi natin ipinaglingkod ang ating buhay, ano daw? Hirap at sakit ang ating mararanasan. Kalungkutan. No? Kapighatian at marami pang iba. So kung titignan nyo lang ang inyong palibot, huwag nyo tignan ang inyong palibot. Tignan ninyo ang Panginoon kung ano ang magagawa niya para sa ating buhay. Tayo po'y panalangin natin ang ating mga handog. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord Jesus, sa umagang ito. Salamat sa mensahe na dala ng anak mo upang isabog, Panginoon, sa bawat isa sa amin. O Diyos, naging bukas ang aming mga puso, Panginoon, upang doon ay matintal ang iyong mga salita, Panginoon, na itanim ito, Panginoon, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, Panginoon, at patuloy namin bulay-bulayin ito sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ang sabi mo nga, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ipatay. Turuan mo po kami, Panginoon, na gumawa, Panginoon, kalakip ang aming pananampalataya sapagkat nagtitiwala kami. Ang lahat ng ito ay nasa iyong mga kamay, Panginoon. O Diyos, salamat sa nagdaang linggo, Panginoon, na naranasan namin ang iyong pagpapala, naranasan namin ang pagpapagaling mo sa lahat ng mga may sakit, naranasan namin, Panginoon, ang pagpupursige mo na kami ay matuto, Panginoon, sa larangan ng buhay espiritual. Natutunan namin, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihang Diyos, na ang lahat ng bagay, maging ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Salamat, Panginoon, na kami ay iyong iniingatan, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming naranasan sa aming buhay. At sa umagang ito, O Diyos, dalangin namin patuloy. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na narito sa aming harapan. Salamat sa mga kamay na nagsipaghandog. Nawa, dakilang Diyos, loobin mo na magamit namin ito sa ikauunlad ng iyong iglesia dito. At sa aming patuloy na pagpapanalangin, Panginoon, patuloy namin dinadala sa panalangin ng aming bansa. Nakikita mo po, O Diyos, kung ano ang nangyayari sa aming bansa sa oras na ito. Dahil, Panginoon, ang mga taong nanunungkulan ay walang Diyos. Punong-puno ng kasakiman ang kanilang mga puso. Wala silang ginagawang kabutihan, Panginoon. O Diyos, nawa ay patuloy mo pong linisin ang aming bureaucracy, Panginoon, ang aming pamahalaan, Panginoon. Pangunahan mo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang tagapamahala ng aming lungsod, Panginoon. Nawa, O Diyos, tamnan mo po sila ng iyong salita. Maranasan kanila sa kanilang buhay, Panginoon, na mayroong higit na nakakataas na pamahalaan, Panginoon, maliban sa pamahalaan ng Pilipinas. Tulungan mo po ang mga pamilya sa iglesia nito, Panginoon, na magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa iyo. Nihandog nila ang kanilang mga buhay, Panginoon, na isang buhay na kaaya-aya sa iyong harapan. O Diyos, patuloy namin dinadalangin ang lahat ng mga may sakit,
Ikaw ang Jehovah Rapha, Panginoon. Ikaw ang dakilang manggagamot na siyang magkakaloob ng kagalingan sa bawat kasukasuan ng aming mga katawan, Panginoon, na may sakit. Ibangon mo po kami at taglay ang panibagong lakas, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At sa lahat ng pinagaling mo, tinataas namin ang aming mga boses, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan. O Diyos, patuloy namin dinadalangin na paalalahanan mo po, Panginoon, ang mga kasama namin na patuloy na nagwawalang bahala. Punan mo po, O Diyos, ang kanilang mga puso ng pagkauhaw, Panginoon, sa iyong salita. Nawa, O Diyos, patuloy nilang lakaran ang landas na iyong itinakda para sa amin upang magkaroon kami ng kasaganaan, magkaroon kami ng buhay na masagana, magkaroon kami ng payapang buhay. O Diyos, maranasan nawa ng mga kapatid ko ang iyong kamay, Panginoon, na patuloy na umaakay sa landas ng buhay. Nawa ang mga buhay namin, Panginoon, ay magsilbing ilaw sa madilim na mundong ito. Nawa ang bawat isa ay magamit mo, Panginoon, maitili. Salamat, O Diyos, sa Elijah at kay Shane, Panginoon, ang dalawang kabataan na nag-commit ng kanilang buhay upang ipaglingkod sa iyo. Nawa, O Diyos, hindi kikitid ang aming isip, Panginoon, kundi i-commit namin ang aming buhay, Panginoon, para sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay puspos ng pag-ibig, hindi namin kayang sukatin ang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin. Kaya nga po, salamat, O Diyos, at sa umagang ito, ikaw ay kasama namin sa aming pagpupuri. Nawa, Panginoon, sa aming worship na ito ay naparangalan ka, Panginoon. Nagkaroon ka ng kagalakan sa ginawa namin sa iyong pagpaparangal. Thank you, Lord Jesus, sa iyong buhay, Panginoon, na inialay mo para sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, maging ang mga kabataan na narito, Panginoon, patuloy mo po silang palakihin na mayroong banal na pagkatakot sa iyo. Patuloy mo silang palakihin, Panginoon, na kilala kanila sa kanilang buhay. Ito po ang aking dalangin, Panginoon, para sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Mga bata, yung sinabi ko sa iyo, sasayaw mga bata. Ngayon naman po ay panoorin po natin ang handog ng mga bata. Diyan na lang daw sa baba. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me.
po tumayo ang kapuluan. Hindi po tayo ng basbas sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Lord, inihingi ko nga po ang iyong basbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan. Ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo't paliwanagin. At higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang manghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, wala pang amen, ha? Para po sa ating announcement, yung ating gawain sa December 7, tayo ay may Christmas party, alas 4 ng hapon. 200 ang ating exchange gift na pwedeng panlalaki, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Ha? So God bless everyone. See you all next Sunday.